Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indocabus, ako po si Junel Cuba. Headlines kita kanda sa tuyang mga barata inuto niya to ada mga barata sa lado lokal. Lalaki sa parte mismo kanda sarong lugar sa Bicol Region siyam na oras na nagaparalangoy tanganing digdi siguraduhon na siya ang magana sa kompetisyon sa ralanguyan. Ilang ka na mga turista padagos na nagdadagsa ngunyan na panahon ka na summer. Sasatuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Nagkaigwakan tulong aldaw na regional consultation na workshop assessment at opisina kanda DENR. Saro pa nga pamayukan barata sa lado lokal. DOH pinagkukonsiderada ang backbone kanda DOH Bicol ang mga health workers na yuan katabang bilang mga frontliners sa kampanya sa pagbabakuna. Sa iba pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, lalaki gadan kanda badilon sa laog sa indang arong. Langkaw kanda kaso kanda revis ngunya na panahon kan tag-init posibleng mangyari. Pamayo pa ka na mga barata kita sa lado lokal. Congressman El Revillapuerte ka na probinsya ka na Camarines Sur pinaglinaw ang issue mapadapit man sa tinampo sa Andaya Highway. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Investigasyon sa surat ni Bipilini na kadakol subuot na anomalya sa laog ka na Siyudad Canaga hinahagad na imbestigaran. Yan ang mga headlines kan mga barata ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirundong. Mga tugang, ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes kidakan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Lalaki nagikan man sa parte mismo kan Piuduran sa probinsya kan Albay. Naglangoy nin siyam na oras bilang preparasyon asin na training sa babalian kaning kompetisyon. Pinagangaan ngunyan kan publiko anda sarong paralangoy gikan sa barangay Dus sa Piuduran sa probinsya kan Albay matapos ining maglangoy nin haros siyam na oras gikan sa Santa Cruz Donsol Sorsogon hanggang pasiring sa Punta Almara sa Sitio Tamblana, Mauron, Ligao City asin nagtapos duman sa Piuduran Peaceport Mayo nin Pundo sa kalalangoy sa laog nin siyam na oras anasambit na nga lalaki iyanda bilang parte da subuot sa iyang babalihan na kompetisyon. Dagdag pa asin pinag-istorya ka na lalaking pinagbistong si Berta Justin Narciso 21 anyos parte inikan sa iyang preparasyon sa nagdadangadang na third Talisay Triathlon sa Talisay Dait Camarines Norte nagigibon sa Pizza 28 kan bulan kan Abril 2024. Ninuli kan na panibagong record subuot
digdi na 27.63 kilometros sa laog nin siyam na oras 11 minutos asin 42 segundos. Ana nalampasan kani sa iyang personal record kana March 2022 na 3 oras kaning pinaglangoy an haros igwa nin distansya nga 11.8 kilometros. Digdi siya inot na nga naga-viral ang kampanya kana buhay ada pinagaalay subuot sa mga atleta kada pagpapadagos para sa saindang mga pangiturugan. Iyan gura no manda kadipisil ana namamatian bastang perming igwanin tiwala sa Dios asin sa saiyang sadiri bahala na ana plano sa buhay kampay para sa tagumpay, sabi ni Narciso. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, nagkaigwangon niya na ni natulong aldaw na regional consultation workshop assessment and updating of the Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan o PBSAF and Department of Environment and Natural Resources DNR Biodiversity Management Bureau. Iniginibo sa parte mismo kanda Regional Office number 5 kanda DNR an aktibidad pigpartisiparan kan manlain-lain na ahensya kan gobyerno, civil society, organization, people's organization, academic development partners, asin mga stakeholder gikan sa parte mismo kan Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Mindoro Occidental, Mindoro Oriental, Marinduque, Romblon, Palawan, Mimaropa, asin man ang mga personay na nagigikan sa Bicol Region kabali ang DNR Camarines Sur katuyuan ken aktibidad na suportaran ang nasyon na makakontribuer sa global goals asin makwa ang national na target pag-abot sa pinagapod na biodiversity finance plan kan nasyon. Katakod kan bagay na ni tinawan doon ni DNR Bicol Regional Executive Director Red Francisco Milla Jr. ang importansya kanda pagataman sa mga rekursos naturalis asin man sa kapalibutan. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, mga illegal street vendors sa Ninoy and Cory Aquino Avenue ipinagrereklamo. Boyet Paderes sa detalye. Ipinagreklamo ang nagkakaperang street vendors na illegal na nakapwesto sa Ranican Sarong Mall sa Ninoy Cory Avenue sa Barangay Triangulo. Sigun sa nagkakaperang karinderya owner na nakapwesto sa lugar, apektado sa indang kita urog na sa pagkabanggi huli sa haros ang gabos na nagkakakan sa inda. Minabalyo na sa mga illegal street vendors. Ikaduwa, nag-adjust na sinda ning oras na sagkod alas 8 na sana ning pagkabanggi mantangan iba sagkod alas 11 sigun man kay Renigumba, Executive Director kan Public Safety Office, na totoo na buhay ang pagkabanggi sa sinambit ng lugar kaya lang dapat pares ang pagninegosyo. May nagkakaperang suwestyon na dapat palihon urog na kung nasasakop na kayo ang mga tinampo na ipinagbabawal. Alagad ini madepende sa mangyayaring paghulay kan Market Enterprise and Promotion sa Office PSO kaibahan ang mga representante kan mag-ibong na lado. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, pigko konsidera na backbone kan Department of Health Bicol na mga health workers na iyuan na katabang kan mga frontliners sa kampanya sa pagbabakuna asin pag-ataman sa salud. Pinagpayag ni Dr. Monry Isaya Mansilla, pamayukan ng Communicable Disease Prevention and Control Cluster NCDPCC, dapat matawanin as uning apresasyon ana mga health workers na padagos na minatabang sa pagdulnin kaaraman
mapadapit man sa pagataman sa salud sa kanya-kanyang mga lugar. Tinawando ni Mansilla na dakulang katabangan sa pagbabakuna para makalikay sa polio asin iba pang mga malalalang klase nin helang. Dagdag pa kani na ang bakuna ligtas, libre, epektibo asin na nagtataunin proteksyon sa gabus na edad laban sa vaccine o vaccine preventable diseases. Pwedeng kumonsulta sa pinakaaraning health center sa kanya-kanyang mga lugar. Sa pahayag ni Mansilla, kasunod kan na selebrasyon kan ika-50 taon kan pinag-aapod na immunization na may timang kapag bakuna ay kumpleto lahat protektado. Dahilan kaniya pega si celebrar ngunyan ang World Immunization Week kun kaya pegi inganyar ni Mansilla ang gabus magkasararo sa pag-utob nin happy asin healthy community. Kan nagtalikod na daw ginibuman ang panwalk asin event proper kan DOH Bicol sa interong komunidad asin man sa parte mismo kan manlain-lain na opisina kani digdi sa Kabikulan. Ta iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Tilapia fingerlings dispersal kan bipar ginibo dyan sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Daryl Banya sa detalye. Daryl. Suporta sa Food Resiliency Program kan lokal na gobyerno kan Banwaan in Calabanga, Camarines Sur sa pamamayo ni Mayor Eugene Severo sa paagi maninikan Municipal Agriculture Office Fisheries Management Unit nagkondusir ka nagtalikod na aldaw nin awarding asin distribution kan maabot sa 65,800 na pedaso nin tilapia fingerlings gikan ini sa opisina regional kan BIFAR Regional Freshwater Fisheries Center sa 25 mga backyard fish pond owner asin man operator kan sinabitang Banwaan aning matiguro ang sustainability kan programa nagkondusir mga beneficiaryo ang agricultural technologist na si Jerome Evangelista kaibaman ang representante kan Philippine Crop Insurance Corporation na si Miss Meryl Okbina para man matauanin insurance coverage ang fish pond stock kung madanyaran durante kan kalamidad. Ang lokal na gobyerno kan Calabanga, Camarines Sur na makaka-establisar o nag-establisar nin organisado nga fish pond owner, siring man operator tangarig na magkaigwanin access sa mga fisheries program asin man serbisyo sa aquaculture asin man madugangan ang fisheries production. Dagdag na barata sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Balay Silangan napiga patindog may kumpletong profesor. O Kaisminda sa detalye. Pinagkumpirmara ni City PDEA Agent Benitez na ang Balay Silangan na pinapatubugtaka o pinapatindog sa mga kanya-kanya mga banwaan ini na kompleto sa mga profesor, instructor na iyon magiya sa mga kakliyente kay ni na ilalaog sa nasambitan ng Balay Silangan. Asin ini an mapadalagan o an mapinans iyo an LGU at ang aning mga padagustago sa nasambitan ng programa. O yan parte kan pahayag ni PDEA Agent Naga District Benitez sa pakikipag-ulay kan mga taga-media. Ang gawi niya sa pagiging pusher as a good citizen po. Yan po ang kang Balay Silangan. May mga instructor. Igwa po si kitang mga subject expert. Igwa po matao po ang TESDA, DOLE, ang CHED, ang DSWD, ang PNP, ang PDEA po. Alos kami po ang mga subject expert matter po sa mga discussion regarding digdi po sa Balay Silangan po. Pero si Sir ang mamanage po. Bali, ang Balay Silangan po ay mamanage ng local government po ng Naga City. Sila po ang ang kukuha ng mga empleyado para po dito, sila po ang magpipinans sa mga pagpasweldo, pagkain, lahat po ng naka-budgetary po siya, naka-allotted po siya sa
operational plan ng isang munisipyo or ng city. Pati na magapahayag si Naga City PDEA Agent Benitez sa pagkikipag-ulay kay mga taga-media. Dagdag na bareta sa Lado Local Oscar Smeda, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa ibabang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa nagpapadagos na ginigibong kakaigwan ning kampanya sa upgrading kan Naga City Airport na yaon dyan sa daga na pagsasadiri kan banwaan kan Pili Camarines Sur. Pig kumpirmar na digdi subuot na babagalan man si Congressman Elre Villafuerte Sayro Alagad regular man giraray an pag-uurulay asin na meeting ninda kan Solicitor General Soljin asin man kan DOTR kan nagtalikod na aldaw bulan ginibo anda meeting ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Soljin asin na DOH sa opisina kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Uli ta ini and trabaho ninda Congressman Elre Villafuerte, Governor Luigi Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte, dai naman ninda kinakaipuan Facebook pa ang mga ginigibo ninda nga mga lakdang tanganing magkaigwa ninda upgrading kanda Pili Airport. Ginibuman kan na nagtalikod na simana an meeting kan mga tenant asin man kan DOTR sa Kapitolyo Provincial para man sa update kan upgrading kan airport. Piglinaw ni Congressman Elre Villafuerte na ang babayadan kan korte iyo itong may sadiri kan na sinambit ng daga na apektado kan expansion kan runway kan airport. Mantang an mga tenant an may sadiri na mismo kan daga an mabaya digdi. An problema bako lang an mga tenant kundi nagdadakol pa kaya nagkakaigwan ng problema ngunyan an opisina kanda DOTR tasigi ang dakol kan tao sa sinambit ng lugar kaya naabala ang pagpuon kan proyekto. Alagad sinabi kani na ang DOTR asin Soljin iyo man giraray an madesisyon. Uya ang parte kan mga pahayag ni Congressman Elre Villafuerte kan Camarines Sur. Well, ako nga nababagalan kasi alam nyo, hindi lang nyo alam. Palagi po kami nagmi-meeting ng Solicitor General at DOTR. In fact, nakaaging bulan lang. Nakaaging bulan na nag-meeting si Governor Luigi sa Soljin at DOTR sa opisina sa Kapitolyo. Hindi na po namin kailangan mag-Facebook dyan para sabihin yan dahil trabaho po natin yan. Nung mga 3 days ago po, nandyan po ang DOTR, mini-meeting yung mga affected na mga tenants. Kaya nga, isipin mo merong may sadiri. Ang babayaran kasi ng korte, yung may sadiri. At yung may sadiri dapat ang magbayad doon sa mga tenant. Ang problema, hindi lang tenant, may subtenant pa, dumami pa. So, mismo DOTR ang naguluhan dyan. Dumadami ang tao dyan, nade-delay po yung kaso na yan. Pero at the end of the day, korte magde-determine yan, DOTR Soljin na yan, kapot na ninda yan. So, huwag nila kami sisihin dahil kami po ay tinutulak po namin yan at palagi kami nagmi-meeting dyan. Kasi kami po, ang aming pamilya po, may programa for development ng Camsur at tourism. Gusto namin po mag-asenso ang Camsur para dumagdag hanap buhay sa turismo, dumagdag hanap buhay sa trabaho, oportunidad at mga negosyo. Ang negosyante turismo, dadami po yan pag may magayon na airport. So, yan po ang programa namin. Hindi kaya ni Legasyon, nakikiepal sa airport. Wala naman siyang programa sa turismo. Si Congressman Elre Villafuerte kanda 2nd District kan Camarines Sur sa entrevista kanda Radyo Banat ni Benji Rivera. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, uli kan mga programa sa lado kan turismo kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagimanda ni Congressman Elre Villafuerte, Gobernador Luigi Villafuerte, asin Congressman Migs Villafuerte, kabali na ang pag-develop ninda golf course pagpapagayon kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur bilang tourist attraction. Dakol na mga tagadigdi sa siyudad Canaga asin iba pang lugar sa probinsya kan Camarines Sur ang napasyar
sa parte mismo kan Kapitolyo Provincial. Urog na kun aldaw kan Sabado asin Domingo uli kan na public park na libreng gamiton kan si Saymanda na minapasiring sa lugar. Ang mga taga-Naga asin mga taga-Camarines Sur dyan na mismo nagpipiknik, nagbabike, kaibaan ang sa indang mga pamilya asin mga barkada nin hulita mayo manin pasyaran sa laog kan siyudad Kanaga kaya nadyan pa sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Uya ang parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villapuerte kan Camarines Sur. May nag-develop ng GOTA, CWC, pinapagayon ng Kapitolyo as a tourist attraction. Alam mo, pumunta ka sa Kapitolyo pag linggo, nako, libo-libo ang tao nandun. Public park kasi yan. Public park, libre. So doon nag-picnic, doon naglalakaw, bike. Wala kasing ganyan sa Naga, saka sa ibang lugar kaya wala sila pong masabi. Alam mo, ang problema kasi, dapat ang gobyerno gumawa ng mga public parks and attraction para ang tao makapag-enjoy ng libre. Tama hindi? Correct. So, yan po. Uulitin ko, ano bang nagawa ni Ligasyon na tourism program? Maski nga ni yung Plaza Rizal, pangit-pangit naman. Alam mo yun, wala namang magawa dyan. Bulok. Sana man lang pagandahin niya, di ba? So, wala naman siyang na-develop sa Panikwason or something. Wala naman po siyang programa sa turismo. So, yung sinasabing mga paepal po niya dyan sa airport, ano lang yan? Paepal na talaga. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur sa entrevista kan Radyo Banat ni Benji Rivera. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, libreng chest x-ray epego opreser ngunya na aldaw kanda Municipal Health Office sa Pasakaw, Camarines Sur. Mike Gravito sa detalye. Subuhot na matabangan kan lokal na gobyerno kan baduanin Pasakaw, Camarines Sur sa pamamayo ni Alcalde George Pengwa ang mga residentes kini na nagkakaigwa ni na pagmatik sa hindang mga baga. Magkakaigwa ngunya na aldaw ni na libreng chest x-ray ang Municipal Health Office sa baduan kan Pasakaw, Camarines Sur. Nagigibuhon dyan sa Municipal COVID Code na programa na nangyari sa paagi kan pagtatrabangan kan Pasakaw Municipal Health Office, Philippine Business for Social Progress o pinagapod na PBSP at man ang Colyon Foundation Incorporated. 300 na mga residentes kan baduan kan Pasakaw ang maswerteng makakapakinabang sa libreng x-ray atod kan Municipal Health Office kan baduan ni na Pasakaw, Camarines Sur. Matatandaan na kung kita mga kababayan na nagkakaigwan ni nagkamatayan sa tindang maga o baga, partikular ining pinag-aapod na weak lungs o kaya ang tuberculosis, ang natatakot na magpa-check up sa mga doktor, yun naman sa supog na sa indang namamatian, alagad mo yan, na madali na sumot bulungon ang nasambit ng helang, pinagamarhay kan opisina ni Dr. Ara de la Rosa Barcenas na magkaigwa nin siring na libreng programa, tanganing income ron ang mga pasakenyo na maluluya ang mga baga, tanganing amay pa, maaraman kung ano ang mga bulong na dapat maitaw senda para senda ang diretsong magrahay sa mga sinasapo nindan kamatian, lalo na ngunyan, nagrabe ang init kan panahon. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, simbag na asin piglinaw na ni Congressman Elry Villapuerte kan Camarines Sur anda problema kan perminas ng raot na tinampo kan Andaya Highway. Sigun kay Congressman Elry Villapuerte, ang problema sa buota sa nasambit ng tinampo ninuli taigwa sa buot nin tubig sa irarom kan tinampo. Sa pahayag ni Congressman na Elry, kinakaipuan na maggibonin marhay asin na magayon na disenyo na kung sain na magayon na drainage marhay anda system tanganing digdi pakarayon giraray asin mahali ang tubig sa irarom kan tinampo. Pigrekomendar man kaniya na kinakaipuan maghanap nin lugar para man sa rerouting kan mga bihikulo mantang pigpapakaray ang sinambit ng tinampo huli ta kinakaipuan baklasun asin baguhon
and raot na pundasyon kanda Andaya Highway. Ini ninhuli kan subuot igwanin tubig sa irarom kan tinampo maski anong klasing patrabaho perming raot maski anong klasing patrabaho ang gibuon sa nasambit ng lugar uli man subuot kan tubig yaon sa irarom kan highway kaya kinakaipuan subuot na bago nini asin baklason ang mga simento. Uya si Congressman Elre Villapuerte kan Camarines Sur. Well, salamat tinapot mo yan. Alam mo, madali naman kasi mang raot eh. Pero bakit ganyan ang kamugtakan ng Andaya? Po kami. Ang problema niyan, malala po ang problema kasi may tubig na sa ilalim. Kailangan kumuha ng mas magandang disenyo na magandang drainage, magandang system ng kalsada na kung may tubig ang ilalim niyan at malambot, eh dapat ayusin po yan. So ang solusyon, dapat maghanap muna ng area na i-reroute. Mag-reroute muna habang aayusin yan kasi talagang papaklasin po yan. Babagin po talaga yan. Yan ang yung pundasyon po niyan sira eh. Kaya nga palaging sira yan eh. Kasi kahit naayusin mo yan, i-repair mo yan, pagkatapos sa ilang buwan, sira na naman. May tubig po eh. May water stream, malambot. So, kung titignan mo yung nangyari dyan sa may Bigito, sa Limanan, saka yung border ng Sipocot, yan ang nangyari. Palaging sira, kaya naayos na po yan, inaayos po yan. Yan po ang problema niyan. So, kung 3 dekada po yan, na baboy po yan, palpak sa under na isang congressman, eh hindi po maayos agad-agad yan ng less than 2 years. Kasi dapat talaga gabaon po yan. At pag ginaba mo yan, walang dadaan, kailangan maghanap ng alternative route. Yan po ang ginahanapan ng solusyon ngayon. Kaya ganyan yan. Artiyan kan mga pahayag asin paglininaw siringman kasimbagan ni Congressman Elre Villapuerte kan Camarines Sur mapadapit man sa Andaya Highway. Maray pa si Gobernador asin si Congressman Elre Villapuerte taan mga kaaputan kan tao sinisimbag degdi sa laog kan siyudad Canaga an mga anomalya subuot sa administrasyon ni Nelson Ligacion bilang alkalde na yaon sa surat ni Bipilini sagkod ngunyan da isinisimbag asin padagos pang tinatago ang laman kanasambit ng surat katakod kan bagay na ni anda mga taganaga nangangapudan ki Mayor Nelson Ligacion na simbagon saro-saro ang surat na pinagpadara ni Vice Presidente Leni Robredo huli kan subuot mga anomalya sa laog mismo kan sa iyang administrasyon. Ta iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal kaya ipinapagapahayag na kaya digdi imbis na pagpara atuman kan mga propagandista ni Mayor Nelson Ligacion kan na probinsya kan na Camarines Sur mas maray subuot na simbago na muna ang mga issue mapadapit mada sa waiting payula subuot idinadaklag ki Mayor Nelson Ligacion kan siyudad Canaga maging pinagasasabi subuot na pagkakaigwa ni na pagsawsawman kan sarong inaapod subot na kabalang sa supply kan na bulong sa City Hall. Angat ngunya ni Congressman Elre Villapuerte na simbagon ni Mayor Nelson Ligacion ang subuot kadakol-dakol na issue sa korupsyon sa iyang administrasyon bilang alkalde Canaga arog na sanakan payula sa weting SOP kan mga patrabaho sa laog Canaga na mas dakula pa subuot ang pigahagad kisa sa mga personay kan DIS o kanda DPWH sering man haman na ang bidding kanda proyekto asin itinatao subuot sa mga kontratista na kaput asin na paborabli sa City Hall mga empleyado kan City Hall na nakakukuanin project gamit ang lisensya kan ibang mga kontratista. Uya ang parte kan mga pahayag na yan ni Congressman Elre Villapuerte kan Camarines Sur. Kaya ganyan yan. So yung propagandista nila,
siguro sagutin mo muna ng propagandista ni kagaya ni Kabalang yung issue ng weteng laban kay legasyon una. Saka yung corruption sa City Hall. Balita ko, pati si Kabalang raw nakikisaw-saw dyan sa pag-supply ng gamot. Yung bago niya yan. Dahil pag na-imbuelto si Kabalang at yan si legasyon sa corruption, ay madadali yan. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte. Mientras tanto, saro pa sa ikinangalas ni Congressman Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur kay Mayor Nelson Ligacion asin kan mga taga-Naga na kung saan na napawaw na sa naman si Congressman Elry. Ninuli ta personal niyang nahiling na subuot si Mayor Nelson Ligacion pagyaon duman sa Manila gamit subuot ang sarong lunadan na kulor itom na Rover na ang kantidad 8 milyones pesos ang presyo. Digdi perming nakalunad si Mayor Nelson Ligacion asin gamit kani anasambit ng 8 milyones pesoson na behikulo pagyaon duman sa Manila. Uya ang parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Alam mo ba minsan nagbiyaya ko ng galing Naga Pili Airport papuntang Manila. Nakasabay ko yan si Ligacion eh. Hindi niya ako nakita eh. Pagbaba ko ng eroplano, tinignan ko si Ligacion sumakay sa isang magarang SUV. Land Rover, 8 million po yun kulay itim. Sabi ko, wow, ang yaman ni Mayor Ligacion, meron siyang Land Rover na kulay itim. Wow, ang ganda-ganda, ang mahal-mahal. Bakit sa Manila niya ginagamit? Hindi niya dinidisplay sa Naga. Siguro tinatago niya yan. Ayaw makita ng mga taga-Naga na meron na pula siyang magarang sasakyan. Siguro explain ni Kabalang, si Colonel Ligacion, bakit ang ganda-ganda na sasakyan niya milyones na sweldo ng mayor napakabababa. Wala naman siyang sapat na income para makabili niyan. So, yung nagsasabi dyan, na grabe ang korupsyon sa Naga, dapat simbagon niya yung issue na yan, di ba? Okay. Saro pa yan sa dapat na simbagon na subuot ni Mayor Nelson Ligacion at sarong Land Rover na 8 milyones pesos ang kantidad kanasambit ng lulunadan na iyo ang ginagamit subuot ni Mayor Nelson Ligacion duman sa Manila. Yan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta. Sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta, yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba, mabalos po kan sa pong pagantabay. Salamat po, mapasatuya pulugod, an biyaya asin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.